mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kumusta po tayo mga kapatid? Kumusta po ang magdaang mga araw po natin? Yung 6 na araw na tayo po ay, alam ko po pinagpala po tayo. Magkakaiba po ang way ng Panginoon para po tayo ay pagpalain. Tama po ba mga kapatid? Yung iba po ay pinagpapala ng Panginoon financially. Yung iba naman spiritually, yung iba naman physically, yung iba naman kompleto. Yan, package deal kasi pag nagbigay ang Lord. So, ito po ay nasa pang-4 na linggo na tayo. Doon po sa ating pong tema na immediate service according to your calling. So, patuloy at patuloy tayong nakakarinig, no? Doon sa sinasabi nilang kung paano tayo tinatawag ng Panginoon. At yun nga po, hindi naman po lingid sa bawat isa. Last Sunday, so tayo po ay nag-response doon sa katawagan ng Panginoon. At alam ko po ang bawat isa ay patuloy na nangungusap ang Lord sa atin po mga kapatid. Kailangan lang po tayong mag-response, tumugon sa katawagan po sa atin. So ngayon po sa binasa natin, doon po sa buhay ni Sakeo, kung papaano po siya nag-response nung tinawag siya ng Panginoon. Maalala po natin, nasaan po si Sakeo nung tinawag ng Panginoon? Nasa puno. Amen po. Siya po ay nasa puno ng sikamoro. Dahil po sa kanyang sitwasyon, siguro po, kung maliit na ako, mas maliit pa sa akin. At yun po yung hindi po naging hadlang yung pong sitwasyon niya na maliit siya. Gumawa pa rin siya ng paraan. Dito ko po nakita mga kapatid, na pag gusto, ano po ang susunod doon? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, yan. Ano mas madalas nating nagagawa? Nagdadahilan o pumaparaan? Tayo po ang nakakaalam noon mga kapatid. Pero sa buhay ni Sakeo, hindi po naging hadlang yung kanya pong pagiging pandak. Gumawa po siya ng paraan at sa tingin ko this time, nung time na yon, siya ang pinaka mataas sa lahat ng naroon. Bakit ko po nasabi? Siya po ay nasa ibabaw ng puno ng sikamoro. Ang galing po, no? Ang galing niya, gumawa siya ng paraan. Dahil siya nga ay maliit. At yung paraan na yon, kung titignan ko po, yun po yung nakaagaw ng pansin. Ang akala po niya ay makikita niya at makikilala niya ang Diyos. Nung siya ay daraan ang ating pong Panginoong Hesus, yun po ang pagkakaakala niya. Yun lang yung gusto niyang mangyari. Makita niya at makilala niya ang Panginoon. Anong itsura? Parang ganun. Kasi curious siya. Dumating ang Panginoong Hesus, naglalakad sa kabayanan. Sabi niya siguro, ano kaya ang itsura ng Hesus na yan? Yan. Nagkaroon siya ng curious siya, kaya po siya gumawa ng paraan. Sinikap niya na makita at makilala ang Panginoon. So nangyari po yun. Gumawa po siya ng paraan. So sino po si Sakeo? Siya po ay pinuno ng mga maniningil ng buwis. Hindi mangingikil, maniningil. So ibig sabihin, siya po ay chief collector, yung tax collector. Meron po ba sa atin ngayon, tax collector? Wala po Meron po ba? Yan. So si Sakeo, chief tax collector. At ang sabi po ng Biblia, doon po sa binasa po natin, Sakeo is a wealthy man. So mayaman po siya. Hindi lang po natin alam kung saan galing yung yaman. Kasi
Ngayon po sa panahon ngayon, hindi naman po tayo, kumbaga updated naman tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. Tama po ba? Ang daming lumabas na mayayaman ngayon. Billions of money lumabas. Pero, yun po ang nakakalungkot, mga kapatid. Kung saan nanggaling ang kayamanan. Sabi ko nga sa isip ko, mas gusto ko pang kumain ng tuyo at kamatis kung yan ay galing sa aking pawis. Kaysa po, kumakain ka ng masasarap, lechon, nakukuha mo yung gusto mong diet, pero hindi mo naman pala pinagpawisan. Yun po ang masakit ngayon. So sino po si Zaccheo? Siya po ay anak din ni Abraham. Ang sabi po ng verse 9, anak din siya ni Abraham. So hindi hadlang ang kanyang sitwasyon. Gagaya mo ng sabi ko kanina, siya po ay tumakbo, patakbo po siyang nauna. Nauna na siya at umakyat sa isang puno. Dahil gusto niyang makita ang Panginoon. Pero siya po ay na-surprise. Dahil po ang sabi ng verse 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya. Tumingala siya kay Zaccheo at sinabi. Nagulat po si Zaccheo. Dahil pagtapat, tumingala ang Panginoon. Hindi po niya akalain na ganun po ang mangyayari. At sinabi kay Zaccheo, Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Kung tayo po si Zaccheo, mga kapatid, ano po yung pakiramdam natin? Ano po ang feeling natin? Kung sa mga oras na ito, sasabihin ng Lord, tatawagin ka sa iyong pangalan. Marvin, Alex, bumaba ka. Pupunta ako sa bahay mo. Ano magiging response po natin sa Lord? Sabi po ng verse 6, nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Kaya sa umaga pong ito, pinamagatan ko po ang ating pong pag-aaralan, The Joy in Serving God. Sino po ang natutuwa na siya po ay naglilingkod at maglilingkod sa Panginoon? Pwede ko po bang makita yung kamay? Yung gustong maglingkod sa Panginoon. Yung tuwang-tuwa, yung hindi po napipilitan. How about the others? Magkakaiba po tayo ng sitwasyon. Pero naniniwala po ako, lahat po tayo ay tinawag para maglingkod sa Panginoon. Ang sabi po ng New International Version, verse 5 and 6, dito po tayo magfo-focus. When Jesus reached the spot, He looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Verse 6, so he came down at once and welcomed him gladly. Hindi po sinabi ng Panginoon, bumaba ka mamaya. Paglabas namin, pagdaan namin. Hindi po ganun di po ba? Ang sabi ng Panginoon, bumaba ka. Immediately. Kailangan niyang bumaba ka agad. And the good thing is yung tinawag si Zaccheo doon sa kanya pong pangalan. Hello?
Lahat po tayo may pangalan, tama? Hindi lang isa, may nickname pa. Di ba? May mga iba pang mga, anong tawag doon? Yung initial, na kung saan doon siya nakikilala. Ito po yung isa sa mga gustong-gusto ko sa Lord. He called us by name. Hindi lang po tayo sinusutsutan, sinisitsitan, kinakawayan, or tinatawag na hoy. Hoy Rinaldo, lumapit ka. Hoy, lumapit ka. Hindi po ganun ang Lord. Ang Lord po ay tinatawag tayo sa ating pong pangalan. Isaiah 43 verse 1, tinawag kita sa iyong pangalan, ang sabi doon. Psalms 147 verse 4, bilang ng Panginoon ang mga bituin, maging ang kanilang pangalan ay alam ng Diyos. Grabe po, ano? Hindi nga natin mabilang kung ilan ang bituin na nasa tapat natin paggabi. Pero ang Diyos, alam niya. Even the names of the stars, alam ng Panginoon. Ibig sabihin, He is all-knowing God. Kaya whatever situation na meron po tayo ngayon, alam ng Panginoon. Pakisabi mo po sa iyong katabi, kapatid, alam ng Diyos ang iyong sitwasyon. In Exodus 33 verse 17, ito po yung sabi ng Panginoon kay Moses. Ano man yung hihilingin mo, ibibigay ko sa iyo. Dahil nalugod ako sa iyo. And I know you by name. Exodus 33 verse 17. Ang ganda po ng sabi ng Panginoon. Ano man ang hilingin mo ay ibibigay ko sa iyo dahil nalugod. Dahil nalugod ang Panginoon kay Moses that time. Alam ko po sa atin ngayon, marami tayong gustong mangyari. Marami tayong hinihiling sa Lord. Ang tanong, nalulugod ba ang Panginoon sa buhay po natin? Nandoon ba tayo sa sitwasyon na kung saan pagpalain ng Diyos? Tayo po ang nakakaalam nun. Pero kilalang kilala tayo ng Diyos. God knows each individual intimately and claims them as His own. Hindi po niya tayo tatawagin sa ating pong pangalan kung hindi po tayo pag-aari ng Diyos. Kaya naniniwala po ako, lahat po tayo dito ngayon ay anak ng Panginoon. Amen. Dahil tumanggap tayo sa Diyos. Tinanggap natin ang Panginoong Hesus as our Lord and Savior. Binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa ating pagtugon, magkakaroon tayo ng dalawang puntos lamang po ito. In our response doon sa calling ng Panginoon, ano po ang pwede po nating maranasan? Unang-una, dito po sa buhay ni Sakeo, doon po sa verse 6, ang sabi po doon, nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwa. Grabe po, no? Tuwang-tuwa. Masayang-masaya. Kung titignan ko po yung isang bata na binigyan ng chocolate, ay tuwang-tuwa. Mas tuwang-tuwa si Sakeo. Dahil hindi lang po siya magkakaroon ng kung anong gusto niya. Yung iniisip niya kasi is makita lang at makilala ang Diyos, ang Panginoon. Pero ang Diyos mismo, ang ating Panginoon mismo ang nagsabi sa kanya, bumaba ka diyan. So tuwang-tuwa siya. So kaya nakita natin doon mga kapatid,
yung kagalakan, yung joy. Makikita po natin yung pagkakaiba ng masaya doon sa nagagalak. Tama po ba? Pag sinabi mo kasing masaya ka, pwedeng dahil nakamit mo or dahil mayroon kang something na nakuha. Dahil may regalo sa'yo, yan, masaya ka. Or dahil nakuha mo yung isang bagay, masaya ka. Pero yung kagalakan, yung joy, saan po yan nanggagaling mga kapatid? Doon po sa loob. Internal. Internal. Kaya po kailangan hindi po ito mawala sa atin. Bilang lingkod ng Panginoon, nandoon lagi yung joy sa ating pong paglilingkod sa ating pong Diyos. The joy in serving God. Alam po ninyo mga kapatid, na-try ko po yung nawala sa akin ng joy. Hindi po yung kakilala ko or naging yung joy na yung isang tao, hindi po yung kagalakan. Minsan, nung bago-bago pa lang po ako doon sa Manila, nagtatrabaho, parang dumating yung point na hindi na ako masaya, hindi na ako nagagalak doon sa trabaho ko. Yun pala yung feeling, ang dami mo ng rason. Ang dami mo ng excuses, dinadahilan para lang mawala ka doon sa area na yun. Kaya make it sure mga kapatid, hindi po dapat mawala yung kagalakan sa puso po natin habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Minsan ito yung ninanakaw ng kaaway sa atin. Tama po ba? Ninanakaw ng kaaway yung kagalakan, yung Diyos sa ating pong paglilingkod. Maraming nawala sa paglilingkod, hindi lumago, hindi nagpatuloy dahil naagaw ng kaaway. Kaya nga po, ano po ang prayer ni David nung siya po ay nakagawa ng sin sa Lord? Ang sabi po niya doon sa Psalms 51 verse 12, ang sabi po niya doon, "Restore to me, Lord. Restore to me the joy." Yun po yung hiniling ni David, King David, na i-restore sa kanya yung joy, yung kagalakan. Nung una niyang nakilala ang Panginoon, nung una niyang tinanggap ang Diyos, "Restore to me the joy of my salvation." Ilan po sa atin ngayon mga kapatid yung andoon pa rin yung joy. Yung tuwang-tuwa tayo, nagagalak tayo na gawin ng isang bagay para sa Panginoon. Kaya nga po sabi ko last Sunday, ayaw ko po na ako yung masusunod. Ayaw ko po na yung gusto ko. Di po ba? Kasi kung gusto ko, paano kung napagod ako? Paano kung nagsawa ako? Sigurado hindi na ako tutuloy. Kaya hindi ko po na i-apply yung immediate, yung daglian, yung agad-agad na mag-response. Kaya sabi ko, "Lord, I need more confirmation." Ayaw kong dahil gusto ko. Kasi kailangan ko po yung kagalakan. Yung nagagalak ka na gawin ng isang bagay para sa Panginoon. And number 2, nakita po natin dito kay Sakeo yung pagbabagong buhay. Yung life-changing na sinasabi. In verse 8, ang sabi po dito, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko po ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan." Wow! Siguro kung kababaryo ko,
si Zaccheo that time. Baka naambunan ako. Baka nabigyan ako. No? Pero ito po yung sinabi ni Zaccheo, talagang makikita po natin yung pagbabagong buhay. Sa tingin po ninyo mga kapatid, sa tingin po natin, kung hindi dumating ang Panginoon sa buhay ni Zaccheo, gagawin pa kaya niya yon? Gagawin kaya niya yon? Siguro po hindi. Kasi ang tagal na siya doon. Dumanda na siya doon bilang tax collector. Pero hindi narinig sa kanya, hindi siya naringgan na ipamimigay niya yung kalahati ng kanyang kayamanan sa mga mahihirap. Kaya nakita po natin mga kapatid yung pagbabagong buhay. Hello? Ilan po sa atin ang nabago ang buhay dahil tinanggap natin ang Diyos? Siguro po kung hindi po ako tumanggap sa ating pong Panginoon, alam niyo po ang story ng buhay ko. Dating mabisyo. Pero dahil binago tayo ng Diyos at nagpabago tayo, naranasan po natin yung pagbabagong buhay. At ano po ang sabi po niya doon? At kung ako may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. 4 times. Kung nadaya ka niya ng 1,000, ibabalik niya yon ng 4,000. Ganun po siya kalakas ng loob na magsabi. Dahil alam niya na yung dumating sa kanyang bahay ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, our great provider. Yung ipamimigay nga lang minsan hindi na natin nagagawa, tama? Di bali nang mapanis to, kung sa kanya ko rin lang ibibigay. Di ba? Kung siya din lang, yung kapitbahay ko na yan, ipakangkulad aso. May mga ugali pa rin tayong ganon. Meron pa po ba? Or, kagaya na lang tayo ni Zaccheo. Ipamimigay ko. Wow. Maghihintay po tayo mamaya mga kapatid. Baka may mamigay. Amen. Pero naniniwala po ako, ngayon pa lang ay binigyan na tayo ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Mga kailangan po natin, alam ng Diyos ang pangangailangan po natin. Ang tanong, lumalapit po ba tayo sa Kanya? Clinic-claim po ba natin na yung kailangan po natin ay matatanggap po natin by faith? So, ang hirap po na ipamigay, lalo na kung yan ay mahalaga sa iyo. Tama po ba? Pero, kung dyan mo naman mararanasan yung tunay na kagalakan, yung joy, bakit hindi mo gawin? Yung nga lang magbigay ng patawad yung patawarin mo yung nagkasala sa'yo. Minsan, pinipili pa natin kung sino yung pinapatawad po natin. Ano pong sabi ng mga tao, mga marites dito? Meron po tayong nakita, tama? Ang sabi po ng verse 7, yan. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. So nakita ko na may mga ano lang pala, pumupunta doon para lang makiosyoso. Para lang
yung i-judge nila. Husgaan nila yung pangyayari. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. So ang tingin sa kanya, isa ding makasalanan na kagaya niya. Pero ang sabi po ng verse 10, ang anak ng tao ay naparito. Sino yung anak ng tao? Ang ating pong Panginoong Hesus. Upang hanapin at iligtas ang naligaw. Hanapin at iligtas ang naligaw. Isa rin po ako. Alam ko po, isa rin, tayo ay isa sa mga hinanap ng Panginoon at iniligtas. Nasumpungan po niya tayo. Kaya makikita po natin yung pag tinanggap natin ang Panginoon. Kasi kay Sakeo, nagbago yung pananaw niya sa buhay. Tama po ba? Nagbago yung pananaw niya sa buhay at ang isa pang nangyari ay nagkaroon siya ng matuwid na pamumuhay. Hindi po niya kayang gawin yun kung siya lang. Hindi po niya kayang gawin yun. But because of God, na kaya niyang gawin yun. Nabago ang pananaw niya sa buhay. Naging matulungin siya sa mga mahihirap. At naging mapagpakumbaba siya. Kasi ibibigay niya ng 4 na beses kung siya man ay may nadaya. Naging mapagpakumbaba siya. At sa tingin ko po, yun ang nagdala sa kanya. Naging matuwid ang kanya pong buhay dahil sa ating pong Panginoong Hesus. Ang sabi po doon sa 2 Corinthians 5 verse 17, yung new creation ay naranasan ni Sakeo. Ang sabi po dito, 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ituloy ko lamang po sa verse 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. Pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod, nang sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan na rin niya. So isa ng bagong nilalang, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sino mang nakipag-isa sa Panginoon ay isa ng bagong nilalang. At nakita po natin dito sa buhay po ni Sakeo, no? Yung nabago yung pananaw niya sa buhay at namuhay siya ng matuwid dahil tinanggap niya ang Panginoon sa kanya pong buhay. Hindi lang po niya tinanggap sa kanyang bahay. Tinanggap niya ang Lord sa kanya pong buhay. At makikita natin yung new creation. Jesus Christ is a perfect example ng paglilingkod, mga kapatid. Ang sabi po doon sa Mateo 20, verse 28, verse 28 ng Mateo 20, sabi po dito, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Hindi po pumunta ang Panginoong Hesus dito para paglingkuran, kundi siya po ay naglingkod. Kaya po sa akin, Jesus Christ is a perfect example ng paglilingkod.
Yung ialay na lang niya ang kanyang buhay sa atin, sa mga taong makasalanan, di po ba? Siya po ang Diyos, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Alam niya kung ano yung role, yung gagampanan niya dito po sa lupa. Nung siya po ay pumunta dito para maglingkod. Ang ganda po ng sinabi ng Panginoon, no? Doon sa verse 10, ang anak ng tao ay pumunta para hanapin at iligtas ang naligaw. Lagi ko po itong sinasabi na serving God is a decision, is a choice, and it is the turning point ng buhay po natin. Kailangan po nating magdesisyon. Pipili tayo ng isang desisyon na mababago yung buhay po natin. At nakita ko po ito kay Sakeo, sa buhay po ni Sakeo. Nakita ko po yung tatlo. Pumili siya ng isang desisyon na makakapagbabago ng buhay po niya. Serving God is always a choice, a decision, and a turning point ng buhay po natin. Kaya lang minsan, di po ba, nagkakaroon tayo ng hadlang. Ano tong mga hadlang na to, mga kapatid? Hadlang na kung saan nandoon yung kasalanan. Yun po yung i-inject ng kaaway po sa atin, no? Maglilingkod ka, makasalanan ka. Pero alam po natin ang totoo. Kaya po napako ang ating pong Panginoong Hesus para sa ating pong mga kasalanan. Lagi lang tayong lumapit sa Panginoon, hingi tayo ng kalinisan sa Kanya. At yung isa, ito yung isang nakita ko na hindi nagkakaroon, ito yung hadlang kung bakit hindi tayo nakakapaglingkod. Kagaya nung iba kanina, hindi nagtaas ng kamay dahil may takot sila sa sarili nila. Natatakot sila dahil iniisip nila na hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kaya may takot sa sarili. May takot na gawin ang isang bagay. Ang isa pa na nag-encourage po sa akin na nung umatin po ako ng training is parang nandun na talaga yung hinanda na ako ng Lord. Kasi ang dami nilang nilatag sa akin, yung mga nakasama ko na pastors doon sa room, kung saan po kami nag-stay ng 4 nights and 5 days. Ang sabi po sa akin, sa paglilingkod sa Lord, wala ka doon sa bed of roses. Ang Panginoon nga, kinurunahan ng tinik. So pwede kang nandoon sa bed ng mga tinik. Yun po yung sinabi sa akin, pero doon naman ako na-encourage. Hindi ako nadismaya. But, oo nga, Kasi kung mapapansin po natin, yung 12 disciples, ano po ang nangyari po sa kanila, mga kapatid? Sila po ay lingkod ng Panginoon, sumunod sa Panginoon. Pero ang kagandahan po nun, sumunod sila sa Diyos till the last drop ng kanilang dugo. Habang buhay sila, nandyan sila na gumagawa at sumusunod sa Panginoon. Kaya hindi po sayang ang bawat araw, linggo, buwan at taon
kung alam natin itong gamitin. At for me, mga kapatid, gamitin natin yung ating pong lakas. Habang tayo pa po ay malakas na nandito sa ibabaw ng lupa. No? Dapat nandoon yung joy in serving God. Amen po ba, mga kapatid? Dapat makita po sa atin yung tunay na purpose ng buhay po natin. Hindi lang po tayo nandito sa lupa para kumain, matulog, magtrabaho. Yan po yung totoo. Nung hindi pa po ako tumanggap sa Lord, ang akala ko yun lang yung dapat kong gawin. Bilang isang ama, anong kailangan mong gawin? To provide, to protect, and to love your family. Yun lang. Yun lang yung alam ko noon. Hanggang sa mamatay ako, ganon ang gagawin ko. But no, hindi lang pala yun ang dapat mong gawin habang tayo ay nandito sa lupa. Kaya sabi ko, it's always a privilege na paglingkuran ang Diyos. Ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon, ay tatawagin tayo para maglingkod sa Kanya. Kaya, lagi po nating ilagay sa puso po natin the joy in serving God.